Sarap na hangin dito sa tabing dagat ng bayan. Isa sa mga gagawin natin ngayong araw ay yung pagtatanim po ng malunggay. Yung malunggay din kasi nakakatulong yan, bigay merienda sa ating mga alaga. Rich in protein. Dito sa Manukan Katambay, hindi pwedeng hindi tayo maglinis. Kahit twice a week or once a week tayo maglinis. Dami kasing mga dahon pag hindi natin linisan. Ano? Isa ding diskarte natin pagkatapos linisan ay susunugin po natin yung mga dahon po ng akasya para sa ganon ano din natin maalis o mapaalis natin yung mga ano dito lamok. Isa din po kasi sa nabibigay ng sakit yung lamok sa ating mga alaga. So mahalaga na maglinis din po tayo, magsunog para yung usok yan yung magtatabog po sa kanila. Ayan, may na kukay na po tayo dito para sa ating malunggay. Madali naman kasi tumubo yung malunggay Katambayan, kaya hindi ka mamumblema. Sa pagpa-farming po, mahirap po talaga kung di ka gagalaw, sigurado po wala kang kikitain dito. Ganon din sa ating mga alaga. Napaka-importante na pag nag-farming ka, dapat masipag ka. Masipag kang gumising ng maaga, magpakain ng iyong mga alaga, baboy, manok, pabo, pato, o kung ano mang hayop na alagaan nyo po, pwede rin kung kambing. Ganon ang farming po. Kung magtatanim po kayo, dapat masipag kayong magdilig sa inyong mga tanim para hindi po mamatay. Yan yung pinaka-importante po dyan. Yung pagkain po nating tahop o corn bran ay paubos na rin po mga Katambayan, at baka bukas bibili na naman tayo. Nasa 2 linggo yung ating sobra 2 linggo yung ating yung ating tawag ito tahop bago maubos. May halo din naman po tayong konting feeds pampagana po. Inuunti-unti kasi natin na walain yung feeds sa kanilang pagkain, kaya yun yung ating ginawa para makatipid po tayo, lalo na po sa pag-aalaga po ng native chicken. Sa pag-aalaga kasi ng native chicken, para po sa akin, mas maganda talaga tipirin po sila, lalo na po sa mga naka-range na. Pero pag sisiw ang pag-usapan, dapat talaga ay i-feeds mo muna bago itipid. Di all to month or pinakamalaga sa sisiw ay mabigay lahat. Dapat i-feeds para sa ganun mabilis lang lumaki, mabuo agad yung kanilang muscles, at sa ganun hindi po sila mahuli sa paglaki. Yan yung pinaka the best advice ko po sa pag-alaga ng sisiw. Napakalaga sa pagninitive po, dapat may mga alternative po kayo na pagkain, gaya po ng madidiagwa, bali ng saging, halo sa tahop, azola, kahit yung duckweed po pwede rin po ipakain, tahop, o kung may malawa kayong area, pwede po kayong magtanim po ng mais, para sa ganun may sarili po kayong pagkain po sa kanila. Napakalaga po talaga na kayo, kumbaga resourceful po kayo sa pagkain po ng ating mga alagang native. At dapat sa pag-native po, pinaka-importante po kung may incubator po kayo, mas maganda, para sa ganon ay mapagsabay po natin silang mapapisa yung mga itlog, maisabay po natin silang maalagaan yung mga sisiw, at may sabay din po natin silang maibenta. Mas maganda kasi pag na-produce tayo ng native na pang kilo, ang pinaka maganda dyan ay dapat bultuhan. Madami kasing bumibili din po ng mga native po na mga manok, gaya po ng mga ganyan na po kalaki, bultuhan yung kailangang kuha. Kaya mas maganda na bultuhan yung i-produce nyo po para isahan lang po yung kumbaga transaction na sa pagbenta, at makikita nyo po talaga kung magkano po yung kikitain nyo po. Sa kaso po natin ngayon sa ating mga native po, talagang bumagsak yung kanilang egg production po. Naapektuhan kasi yung kanilang pag-produce nung tinipid po natin, binigla po natin agad sila sa pagkain po ng rice bran. Pero since native man yung ating
inaalagaan, wala namang problema po yan. Pero pag pure heritage yung alagaan nyo po, huwag nyo pong tipirin, lalo na po kung magpuproduce ko ngayon ng madaming sisiw at itlog. Yan yung heritage chickens, hindi pwedeng tipirin kasi nagdidepende talaga yung kanilang production sa ibibigay nyo po ng pagkaon. At kahit naman po yung native, ganun din naman po. Yung nga lang, yung native kasi ang para sa kanila, kasi sa kanila sa isang cycle nagpo-produce lang po yan sila ng 10 to 15 eggs. Yan yung kaya nila i-produce. Pero pwede po talaga natin pagtuloy-tuloy po yan na itlogin yung native. Basta i-pure feeds nyo, wala pong problema. Mag-iitlog at mag-iitlog po yan sila. Gaya po nung mga nakarambuan na talagang napakalakas ng kanyang production dahil pure feeds po tayo. Sa native po, ang kagandahan lang po ay may ano sila, kumbaga maganda din po sila maglimlim kumpara po sa mga heritage chickens na sanay sila mangitlog at hindi po masyadong naglilimlim. Sa native, halos lahat ng pipisa at kaya lang alagaan yung kanilang mga sisiw. Ang mahirap lang po talaga sa pag-aalaga ng native chicken po ay matagal po i-produce yung 1 kilong karne. Nasa 2.5 months to 3 months. Yun yung pinaka-ideal po para makapag-produce po ng 1 kilong native chicken na karne. Samantalang yung ating mga heritage chickens, basta i-pure feeds mo sila, nasa 40 to 50 days kaya na po makaabot po ng 1 kilo basta hindi lang po madaanan po ng sakit. Yan yung heritage chickens, malalaki kasi. At kung maaari po sa pag-produce ng native, yung aking diskarte ay gaya din po ng pag-aalaga po ng ating mga heritage po na sisiw na nasa kulungan lang, hindi po binababa. Lalo na may mga order na, kumbaga sabihin na lang po natin kung meron na po tayong pagpuproducean, yan yung pinakamaganda, huwag na po i-range. Ilagay na lang po sa isang kulungan, papakainin po aga, tanghali at saka hapon. Yan yung pinaka-ideal para mabilis po lumaki yung native. Yung pag-produce ng karne po ng native po, mga upgraded native, idepende nyo rin po sa budget nyo po. Kung may budget po kayo, pwede po kayo mag-pure feeds po. Sa 2 buwan, pwede na po makaproduce ng 1 kilo po na native na karne. Kung ito-pure feeds nyo po. Pero kung hindi, nasa 3 months talaga yung maximum. So, nasa buwanan o buwan yung diferensya. At talagang kung pabilisan, doon ka sa pure feeds. Kung nagtitipid ka, doon ka sa mga tahop-tahop. Haluan nyo lang po ng mga pwede panghalo para makatipid. Ng mga high protein. Gaya po ng mga malunggay. Panidagwa. At the same time yung ating azola. Pwede rin po yan makonsider natin na high protein po na pagkain. Napakaganda po yan sa ating mga native na ipoproduce. Base naman po sa aking experience po sa pag-produce po ng karning native po, upgraded native chicken. Sa 100 sisiw na manok, bago umabot ng 1 kilo, makakaubos po yan ng 4 to 5 sako po na feeds, pure feeds. Ibig sabihin kahit ilagay po natin nasa 5 sako, tag 2,000, nasa 10,000. Yung magagastos nyo po sa loob po ng 2 buwan. At kung ibenta nyo po yung tag 200 per kilo, yung 100 po na sisiw na na-produce nyo na umabot na po ng 1 kilo, o kahit ilagay lang po natin 100 kilos yung 100 times 200 nyo po, nasa 20 mil po yan. So kahit papano kumita ka po dyan ng 10,000 po. Yan yung base po sa aking experience po sa pag-produce ng karne na native pure feeds. At basta hindi lang po nagkasakit yung ating mga manok, yung ating mga sisiw, nasa kulungan lang, hindi i-range para sa ganun hindi makapag-exercise, hindi mabawasan yung taba, yung laman nila, sigurado pwede na po yan ibenta. At yan ang katambayan, libing na po natin yung tubig. Madali lang to madali lang to tumubo. Patutubigan natin yan ngayon, mga body natin, gusto makita palagi sa YouTube. Yan lang po ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo na po ay napadaan ngayon, sana po ay consider po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Alvin Lubigan, Rodolfo Turalba, Kuwa Gidor from Northern Samar. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod.
Maraming salamat. God bless at ingat po palagi. Bye-bye.